Magandang oras mga kababayan, narito na ang pinaka-latest update natin sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw at sa susunod na 24 oras. Si Bagyong Ramil ay nasa West Philippine Sea na at inaasahang palabas na ng Philippine Area of Responsibility ngayong araw, ngunit ramdam pa rin ang mga pag-ulan na dala nito sa ilang bahagi ng Luzon. At meron pa nakikita na kasunod na posibleng mabuo sa may timog kanluran ng bansa na parating sa mga susunod na araw. Alamin natin ang mga pinakabagong update sa mga sistemang ito. Ayon sa pinakabagong datos ng Pag-asa, makikita ang sentro ng Tropical Storm Ramil sa layong 85 kilometers sa hilagang kanluran ng Iba, Zambales. Taglay nito ngayon ang maximum sustained winds na 75 kilometers per hour malapit sa sentro at may bugso na umaabot hanggang 85 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, ito ay kumikilos pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. Ang malalakas na hangin mula sa bagyo ay umaabot hanggang 450 kilometers mula sa gitna nito. Kaya kahit papalayo na ang mata ng bagyo, maaari pa ring maranasan sa maraming lugar ang masungit na panahon. Sa ngayon, nakataas pa rin ang tropical cyclone wind signals sa ilang bahagi ng Luzon. Nasa ilalim ng signal number 2 ang mga lugar sa gitna at timog na bahagi ng La Union, ang kanluran at gitnang bahagi ng Pangasinan, kabilang ang mga bayan ng Lingayen, Alaminos, Dagupan, Bolinao at San Carlos City. Kasama rin ang Zambales, Tarlac, hilagang bahagi ng Bataan at kanlurang bahagi ng Pampanga, kabilang ang mga lungsod ng Angeles at San Fernando. Mag-ingat dahil may banta ito ng malalakas na hangin o gale force winds na may lead time na 24 hours na may lakas na hangin na nasa pagitan ng 65 hanggang 88 kilometers per hour. Dahil dito, may minor to moderate na banta ito sa buhay at pagkasira sa mga kabayan at ari-arian. Samantala, nakataas pa rin ang signal number 1 sa Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya at buong Cordillera Administrative Region. Kasama rin ang Ilocos Region, Aurora, Bataan, Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Laguna, Cavite, Batangas, Mindoro, Marinduque at ilang bahagi ng Camarines Norte. Sa mga lugar na ito, inaasahan ng malalakas na hangin may dalang panganib na may lead time na 36 hours na may lakas ng hangin na umaabot sa 40 hanggang 65 kilometers per hour. Bagamat mababa ang signal, huwag magpakapante mga kababayan. Ang ganitong lakas ng hangin ay maaari pa rin makapinsala lalo na kung magtatagal at may kasabay na malakas na ulan. Ayon naman sa latest heavy rainfall outlook advisory na inilabas ng Pag-asa ngayong araw dahil kay Bagyong Ramil, inaasahan ng pinakamabigat na pag-ulan na umaabot sa 100 hanggang 200 mm na ulan sa mga lalawigan ng Zambales, Bataan, Pangasinan, Tarlac, Pampanga at Batangas, habang 50 hanggang 100 mm naman ng mga pag-ulan ang mararanasan sa mga lugar sa Occidental Mindoro, Palawan, Antique, Cavite, Aurora, Isabela, Bulacan, La Union, Ilocos Sur, Ilocos Norte, Cagayan, Benguet, Quirino, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Ifugao, Mountain Province, Kalinga, Abra at Apayao. Paalala sa ating mga kababayan na posibleng mas mataas pa ang dami ng ulan sa mga bulubundukin at matataas na bahagi, lalo na ang mga lugar na dati nang nakaranas ng pag-ulan at maaaring makaranas ng mas matinding epekto dahil sa malambot na ang lupa. Ayon naman sa latest forecast track, patuloy nakikilos ang Bagyong Ramil sa direksyong pakanluran, hilagang kanluran sa West Philippine Sea. Ayon sa datos, inaasang tuluyan na itong lalabas ng Philippine Area of Responsibility mamayang madaling araw o hapon ng Lunes, October 20. Habang papalayo, posible itong muling lumakas at umabot sa kategoryang Severe Tropical Storm sa labas ng Area of Responsibility. Bagaman papalabas na ng bansa, mananatiling maulap at maalon ang lagay ng panahon sa kanlurang bahagi ng Luzon dahil sa hatak ng hanging dala ni Ramil. Maaaring maranasan pa rin ang mga pag-ulan at malalakas na bugso ng hangin lalo na sa mga baybayin dagat ng Zambales, Pangasinan, Bataan at Mindoro. Paalala sa publiko, huwag maging kampante kahit papalayo na ang bagyo, ang epekto nito ay maaari pa ring maramdaman. Iwasan muna ang paglalayag sa mga lugar na may mataas na alon, siguraduhing ligtas at nakahanda ang inyong tahanan sa posibleng pagbaha. At patuloy na makinig sa mga abiso ng Pag-asa at ng lokal na pamahalaan para sa inyong kaligtasan.
Laging tandaan sa panahon ng bagyo, ang kaalaman at kahandaan ang ating sandata. Batay naman sa pinakabagong datos ng mga international weather models, ipinapakita na posibleng may lumitaw ulit na panibagong low pressure system sa timog kanlurang bahagi ng bansa sa loob ng ating teritoryo na malapit sa karagatan ng Sulu o sa kanlurang bahagi ng Mindanao. Sa mga susunod na araw, inaasahang dahan-dahan itong kikilos pailagang silangan at may posibilidad na lumakas bilang panibagong bagyo. Sakaling lumakas at maging bagyo, tatawagin natin ito bilang bagyong Salome. At inaasahang magdadala muli ito ng malalakas na pag-ulan sa Visayas at ilang bahagi ng Luzon. Para naman sa lagay ng ating karagatan, sa loob ng 24 oras, iiral ang napakagaspang na karagatan na may mataas na pag-alon na umaabot sa 4.5 meters sa mga baybayin dagat ng Ilocos Norte, La Union, Pangasinan, Zambales at sa paligid ng Lubang Islands. Kasama rin ang kanlurang baybayin ng Bataan at Batangas, pati ang hilagang kanlurang bahagi ng Occidental Mindoro. Sa ganitong kondisyon, lubhang mapanganib ang paglalayag para sa lahat ng uri ng sasakyang pandagat. Sa mga baybayin dagat ng Ilocos Sur, Batanes, mainland Cagayan kabilang ang Babuyan Islands, Isabela, Aurora at hilagang bahagi ng Quezon, kasama rin ang mga dagat sa Camarines Norte, Ulillo Islands, Camarines Sur at Catanduanes ay inaasa ng mga pag-alon na aabot sa 3.5 meters. Samantala 2.5 meters naman na alon sa mga baybayin dagat ng Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Cavite, kasama rin dito ang mga dagat ng Batangas, Occidental Mindoro, Marinduque, Romblon, Caluya Islands at nalalabing bahagi ng Quezon, Occidental Mindoro at Bicol Region, gayon din ang Ilaga at silangang baybayin ng Northern Samar, Eastern Samar at Dinagat Islands. Pinapayuhan natin ang mga mangingisda na gumagamit ng maliliit na bangka na huwag munang pumalaot, delikado ang kondisyon ng dagat lalo na kung mataas ang mga alon at may umiiral na mga thunderstorms. Sa forecast weather condition naman natin ngayong araw para sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mindoro at Marinduque, inaasahan ng mga pag-ulan na may kasabay na malalakas na bugso ng hangin dulot ni Bagyong Ramil. Ang mga pag-ulang ito ay maaring magdulot ng flash floods o landslides lalo na sa mga mababa at bulubunduking lugar. Kaya manatiling alerto lalo na sa mga lugar na madalas bahain, isecure ang mga gamit at umiwas muna sa paglalakbay kung hindi kinakailangan. Sa natitirang bahagi ng Luzon at kanluran ng Visayas, magiging maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dulot pa rin ng impluwensya ng Bagyong Ramil. Bagamat hindi ito tuloy-tuloy ang ulan, maaari pa ring maranasan ang biglaang pagbuhos ng ulan na maaring magdulot ng pagbaha o pagguho ng lupa sa mga may hinang lugar. At sa nalalabing bahagi ng Visayas at Mindanao, asahan ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may mga biglaang pag-ulan, may pagkidlat at pagkulog, dulot naman ng mga umiiral na localized thunderstorms. Bagamat mainit sa umaga, posible ang biglaang pagbuhos ng ulan sa hapon o gabi na maaaring magdulot ng mga panandaliang pagbaha. At para sa susunod na pinakabagong weather updates natin, manatiling nakamonitor dito sa ating channel. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta mga kababayan. Yan muna ang ating pinaka-latest weather update. Ito po ang inyong weather forecast ng bansa. Maraming salamat po at huwag kalimutang mag-ingat. Ngayon nakakaranas tayo ng sunod-sunod na pag-ulan.